So maligayang pagbabalik sa atin mga boss. So nagbaba po kami ng seedlings ng talong. So yun mga boss, maraming peste ang ating talong. So tuturuan ko po kayo mga boss kung paano po magtimpla ng combination na active ingredient para po hindi madisgrasya ang ating pananim dahil po may insidente po na namarako ang kanilang mga pananim dahil po sa hindi po alam ang tamang ratio. So mga boss, huwag pong kakalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para marami kayong matutunan at maging updated po kayo sa ating mga susunod pang mga videos about po sa pagtatanim at pangangalaga po ng ating mga pananim. So, maligayang pagbabalik sa atin mga boss. Pasensya na po siguro sa boses ko ngayon o kaya sa mapapansin yung kumbaga hindi magandang pronunciation ng ating mga babanggiting sigurong terms o kaya naman po yung mga sasabihin nating mga active ingredients ng ating sasabing mga chemicals gawa po ng masakit po ang ngipin ko dahil gums pala dahil ako po ay nagpabunot ng ngipin at hindi pa tapos. Pero sa kagustuhan nating makatulong sa ating mga kapwa-farmers, gagawin ko po ito dahil meron pong mga nagre-request at meron po kasi akong senaryo na nabalitaan gawa po ng nag-spray po sila ng combination po na insecticides at ang nangyari po ay nagkaroon po ng damage o nasunog yung dahon sinasabi nila o kaya naman po ay nagkaroon ng kumbaga FDR o kaya foliar disease resistance ang isang halaman. So ang masamang mangyayari pa po doon mga boss, kunwari yung ating ampalaya ay na-esprehan natin at nagkasunog, pwede po siyang agad-agad ay mamamarako kahit na wala pong virus. So ayan mga boss, simulan na natin dahil ang paggawa po ng combination na pang-spray po ay hindi po basta-basta ginagawa yon. Hindi po basta-basta nagtitimpla po tayo dahil po may ratio po yan mga boss. Kagaya po ng ginagawa po ninyo, minsan po kasi kung ano yung ginawa po ninyo na chemical, kunwari mag-i-spray po kayo ng para sa uod. Ang ginagawa po natin ay basta po nag-spray na lang kayo at naghalo. Ginagawa po ninyo na 1:1 yung ratio o kaya 50-50, hindi po natin alam na magkakaroon pala ng ibang chemical reaction. So ito po mga boss, gagawa na tayo. Ito po ay AI. Kita niyo po ba mga bossing? AI. Then pagkatapos ay i-combine po ninyo ay AI ulit at yung kanyang ratio o kung gaano sila kadami. Ayan mga boss, okay? So ang gagawin natin, ito po ang ating unang insecticide po muna tayo mga boss. Insecticide. Sa susunod na video po yung insecticide at saka fungicide. So sa insecticide po muna tayo. So una, kunwari ang lagi po ninyong nilalagay ay chlorpyrifos. Ayan. Chlorpyrifos. Yan mga boss. Chlorpyrifos. At ang isasabay po o itatandim nyo sa kanya mga boss ay yung cypermethrin. Ayan, cypermethrin. Kagaya po ng ano ba yung mga cypermethrin natin mga boss, yung hindi po ako nagpo-promote mga boss at hindi rin ako binayaran para banggitin ang mga produktong ito. Kagaya po ng alam ko boss ay yung sikat, yung Chicks. Ayan. Chicks. Tsaka ano pa ba? Yung iba po ay Beta C. Hindi pala mga boss kasi beta cypermethrin po pala yun.
So, cypermethrin muna tayo mga boss. Ayan. Ang kanilang ratio ay 1:1. Ayan. Pantay po sila mga boss. So, kung gaano ang ratio o dami ng timplada ng kada AI na ito mga boss, pwede nyo silang paghaluin ng 1:1. So, ayan mga boss. Sunod po ay pwede po ninyong pwedeng paghaluin din po dyan mga boss yung deltamethrin, delta metrin, delta M, o kaya sige na nga. O yan. Pasensya na boss sa sa pangit na sulat. Ayan. Nagtataka din nga ako kung paano ko graduate ng kolehiyo na ganito yung sulat. Ano mga boss? Deltamethrin mga boss at saka yung chlorpyrifos pwede po yan. Ayan mga boss. So ito po, pasensya na boss, medyo maingay yung laruan ng anak ko. So ayan. At deltamethrin chlorpyrifos 1:1 pa rin mga boss. So ayan, maganda po dito mga boss, mamaya po pagka tawag dito, natapos ko ito mga boss, itututok ko mamaya na ganyan itong whiteboard para pwede po kayong makakuha ng screenshot. Ayan, so 1:1 pa rin boss yung deltamethrin tsaka chlorpyrifos. Tsaka si deltamethrin, pwede na po siya sa kay profenopos. Yan. Profenopos 1:1 din. Kay kay emamectin. Yan 1:1. At kay deltamethrin at saka kay fipronil 1:1. Sana boss, naiintindihan nyo kasi alam nyo naman na yung sulat ko mga boss. Boss? Hindi. Tsaka boss, pa ba? Chlorpyrifos plus kay mga boss. Pwede pong i-mix siya kay bifenthrin. Ayan mga boss. Ito po mga boss, ito po, dito na mag-iiba yung ating mixture. Kaya kung para mas madali mga boss ang inyong paghahalo, ang ginagawa ko po dito ay meron po akong kumbaga sukatan na tama. Kumbaga nandun po yung pwede po kayong bumili ng graduated cylinder, ganyan, para po mas madali po ninyong masukat. Kasi po hindi po basta-basta talaga ang mag-mix ng chemicals. Dahil ito po ay chlorpyrifos at bifenthrin. Ang kanyang ratio po, isa kay chlorpyrifos at ito pong si bifenthrin 5.89. Ayan mga boss, so napakalayo ng kanilang agwat. So paano po natin gagawin yung mixture kung meron palang pagbabago o pag-iiba ng mga boss ng ratio o kaya yung dami ng isang chemical. Kunwari po, kasi chlorpyrifos, paghahaluin nyo kay bifenthrin, yun pala boss, ang nailagay po ninyo ay kung gaano kadami si bifenthrin, ganun din si chlorpyrifos, pwede pong makasunog po yan. Dahil po meron pong chemical na overdose. So pwedeng makasunog po sa dahon ng ating halaman. Ayan mga boss. So ito pa po, ano pa po ba yung mga ibang
chemical natin. Chlorpyrifos pa rin tayo mga boss para mas madali po ninyong sundan. Si cypermethrin. Cypermethrin. Ayan mga boss, cypermethrin, ang kanilang ratio ulit mga boss, mag-iiba na naman po yan. So, isa kay chlorpyrifos, tapos si cypermethrin mga boss ay 2.6 o 2.65. Ayan mga boss, ang layo. So, kunwari, isa kay chlorpyrifos, 2.5 kay cypermethrin, pwede na po yun. Mga boss, hindi na po natin i-overdose, kumbaga. Kasi ito po, nagko-combination na po tayo. At ito pa mga boss, chlorpyrifos po ulit tayo. Ang idadagdag natin kay chlorpyrifos, yung mga nabanggit nating iba, si chlorpyrifos at deltamethrin. Ayan mga boss, so chlorpyrifos, deltamethrin. Sana madami po kayong matutunan dito mga boss para iwas disgrasya ang inyong pananim at hindi po sayang ang tinta ng aking pintel pen. Mga boss. So, ito po, chlorpyrifos kasama si deltamethrin, isa kay chlorpyrifos at 7.12 kay deltamethrin. Ayan mga boss, kung tinitignan natin mga boss, si deltamethrin, napakatipid po ng kanyang templada niyan. Nasa lang po yan mga boss. 1 hanggang 3 kutsara po ang kada templada sa knapsack sprayer. So, ngayon po pag hinalo natin kay chlorpyrifos, magiging 7.12 po siya. So, ang mangyayari po niyan mga boss, pwede po ninyong sundan yung templada ni chlorpyrifos, pero nasa specific po na crops po ang ating i-sprayhan. Kagaya po siguro ito po, kasi mataas na po ang deltamethrin, pwede po kayong mag-spray sa tubo, sa pinya o kaya sa saging. Pwede po sa nyog dahil matitibay po ang kanilang mga dahon ng mga yon mga boss. So ito po, pwede po kayong hatiin nyo na lang po yung ratio ni chlorpyrifos mga boss sa ni deltamethrin. Pwedeng maging ito po ay kalahati tapos 3.5 po na ml si deltamethrin. So ito po ang mangyayari mga boss diyan. Itong sinasabi kong ito mga boss kasi yung mga dami nila. Kaya dapat po maging aware tayo kung gaano kadami yung ating ititimpla. Ayan mga boss, so chlorpyrifos pa rin ang ating gagamitin. Ano pa ba yung mga yung mga ibang chemical na ating paghahaluin mga boss, yung cypermethrin naman mga boss, kasi baka sinasabi nyo boss humihina na itong cypermethrin natin, o baka sabihin nyo mga boss nagiging peke na siya kasi hindi na umiepekto. Ang nangyayari po dyan mga boss, nagkakaroon na ng immunity o tumataas na yung resistance ng peste sa ating mga pananim dahil paulit-ulit po nating ginagamit ang AI o active ingredient na ito. Kaya naman po ang nangyayari mga boss, tumitibay yung mga peste. Kagaya din po sa inyo mga boss, kung kayo po ay umiinom ng alak, kung lagi po ninyong iniinom ay Red Horse, talagang magiging matibay po kayo sa Red Horse. Yung una po na pag-inom po ninyo ng Red Horse, baka po nalasing kayo. Sa mga susunod, hindi na kayo malasing. Ganon din po sa mga insekto po natin. Kailangan po paiba-ibang AI para po mas matibay o mas malakas ang ating pangpatay o pamuksa po sa kanila kumpara po sa kanilang binibuild na resistensya sa kanilang mga katawan. So, cypermethrin. Ito mga boss, si cypermethrin, madami pong pwede tayong ihalo dyan. Pwede nyong haluan ng, siyempre ito po, si chlorpyrifos, pwede na po. Yan, ito po yung AI. Baka mamaya po tanungin po ninyo, cypermethrin at chlorpyrifos, nandito na po mga boss. So, ang pwede po nating
ihalo kay cypermethrin, pwede po yung emamectin. Emamectin na 1:1 po siya, mga boss. Ayan. So, baka tatanungin nyo po ako, mga boss, kung ratio ay ml po ba ito o kaya ano, kumbaga tablespoon. Ito po, mga boss, ay kung ml ang usapan, pwede pa rin. Kung tablespoon naman, boss, ang usapan, pwede pa rin po kasi hindi naman po mag-iiba yung kanilang ratio. Ang gagawin lang natin, kunwari, ito po, isang kutsara kay chlorpyrifos, isang kutsara din kay cypermethrin. So, emamectin, pwede pong haluan ng cypermethrin. Ayan. So, si cypermethrin, pwede rin pong ihalo pala kay chlorpyrifos, mga boss. Ayan. Emamectin, 1:1 po siya kay cypermethrin. At si fipronil, pwede pa rin pong ihalo at ang kanilang ratio po, boss, ay 1:1 pa rin. At ang isa pa po na pwede nating ihalo po ay si Profenopos. Ayan, mga boss. Profenopos. Tama ba? Ayan. So, tama siguro yung spelling, mga boss. Pangit lang yung pagkakasulat. Pasensya na po 1:1 pa rin, mga boss. So, ito na. Pwede na po kayong maghalo. Ano po? Bakit po pwede na pong maghalo ang mga ito, mga boss? Dahil po magkaiba po sila ng mode of action o kaya po yung group number. Kasi dati nga po yung video ko na nauna po sa isa kong channel ay solo po sila. Pero ngayon po pwede na pong maghalo basta nasa tamang timplada o nasa tamang ratio pa rin, mga boss. So, ayan, mga boss. Marami na po tayong natutunan. So, sana, mga boss, natuto po kayo. Yung iba pong AI ay sa susunod po na video ko, mga boss, kasi nandito na ang aking napakagandang baby. Ayan, So, nakikikulit na sa akin. So, hindi na natin magawang mga boss, hindi na natin magawang makapag-concentrate pa dito kasi ito na. Meron na tayong bossing. Mga boss. So, mga boss, sa susunod po muli ng mga video, maraming salamat po sa panonood. Sana may natutunan po kayo. Asahan nyo na may kasunod po akong video na i-upload about pa rin po dito para mas madami po kayong matutunan at mas safe ang inyong pag-i-spray, lalong-lalo na po sa mga combination na active ingredients para po sa ating mga pananim. Ayan, mga boss, sa susunod na video, God bless you all. Thank you po. So,